Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito, talagang painit ng painit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Dito muna tayo at ating part 2 nitong ating pagtatalakay tungkol dito sa gumagala na kulto. Kulto na maraming inabuso, maraming naloko na bisto. But tunghayan po natin mga kaibigan ang kanyang mga nabiktima na nakatakas diyan po mismo sa kamay ng kulto na ito mga kaibigan. Mayroong teacher, mayroong mga bata, mayroong mag-asawa. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Pero mas nagpasama sa loob ni alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos na makalabas din mula sa sitio kapihan ng nanay nito. Ang magandang asal, Yung mga bata, para yung mga bata mismo, sinabi-sabi Oo. nilang sa labios. Kung yung may sa labios, wala sa gobyerno. Wala, paano na? Pag mawala si senior, ano ngayon? Ha? Kahit Ano? kailan, wala kami Wala. record, criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod, wala. Pero bakit nagkaganito? Bakit tinig lang ng mga tao? Nandun. Ilan lang sila? Ilan lang ang Ilan lang witness sila? doon? Madami kami Kami, dito. madami. Pero bakit hindi kami pinakinggan? Hindi pinagbigyan ang hiling ng mga lider ng Socorro Bayanihan Services na sa kanilang lugar na lamang sa Surigao del Norte gawin ang pagdinig ng Senado tungkol sa mga isyu ng prostitusyon at iligal na droga laban sa kanila. Para sa update magbabalita, Simon Gualvez mula sa Socorro, Surigao del Norte. Mon, makakaluwas ba sa Maynila ang mga lider ng grupo? Cheryl, no choice kundi gawan ng paraan. At ang sabi nga ng mga grupo at opisyal ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, mangungutang daw sila makapunta lamang ng Maynila para makadalo dito sa gagawing investigasyon at madepensahan naman nila ang kanilang asosasyon o ang kanilang samahan kaugnay sa mga ibinabatungang mga aligasyon laban sa kanila. At kasama rin sa luluwas ng Maynila ay itong ilang mga biktima ng nagaling nga dito sa SBSI at ilan sa kanila nakausap natin. Narito ang report. Mas malaya at maraming oportunidad. Ito raw ang pakiramdam ng dalawang batang nakausap namin matapos makatakas sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI Surigao del Norte. Ang 12 anyos sa si Jay, hindi niya tunay na pangalan, ikinuwento ang hirap na naranasan mula sa matinding training gaya ng maghapong paghahakot ng sako-sakong buhangin sa murang edad. Madalas daw silang pinaparusahan ng pinuno ng grupo na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila kapag hindi nalilinis ang kanilang barracks. Masumasi, di ba? Kuan, ligid-ligid. Anas mga batoy pa, ligid-ligid, murag, kuan, utunga na ko kaangot. Ngayon ko sang tatay na, tay, di nalay ko tay kay sakitan na ko tay. Sag, angot laman, kay kuan, arang na kay kabayad ni senyor. Dahil dito, pinilit daw talaga niyang makatakas gamit ang baruto o maliit na bangka. Nakadalawang beses din na tumakas ang 13 anyos sa si alias Mark dahil sa kagustuhang makapag-aral. Hanggang ngayon kasi, hindi pa siya marunong magbasa. Kuya, may kuan ito, school lamang takas ko. Di may makabasa. Takas ko kay lisod po dito. Di may kibaw musulat. Pero mas nagpasama sa loob ni alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos na makalabas din mula sa sitio kapihan ng nanay nito. Di na makabasa ko. Diyan, naminjo po ng tatay dito. Kay gipugos na Jerens. Ang napang-asawa ng tatay ni alias Mark, misis naman ng dating miyembro ng SBSI na si Samuel, hindi niya rin tunay na pangalan.
Pinilit daw niyang makalabas ng sitio Kapihan dahil wala siyang pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Bago pa may pakasal sa ibang misis niya, hindi raw sana mamamatay ang pangatlo nilang anak kung piniyagan silang makalabas ng sitio Kapihan. Yun, napagpanganak na niya. Kasi yung anak ko, sakit siya na parang natagalan paglabas. Gusto ko sanang ibaba para i-admit sa ospital. Kaso wala kami magawa kasi pinagbawalan kami. Ito rin ang parehong reklamo ni Elias Rose. Bukod daw kasi kay Senyor Aguila, pawang mga hindi otorisado at lisensyado ang nagpaanak sa kanya. 3 taon din daw na malagi si Elias Rose sa loob ng sitio Kapihan na labis niyang pinagsisisihan. Kung saan natana ko ka-teacher, unsa on man na, maupo lang dito niya again. Magantos pa ka na ay Ngayon, nakapasa na si Elias Rose sa board at sinisikap na makapagsimulang muli. Nasa 6 na menor de edad at 15 nasa hustong gulang ang kabuang bilang ng mga naglakas loob na magsampa ng reklamo laban sa SBSI. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng masalimot na karanasan mula sa dating pinaniniwalaang samahan. Pati nga raw pagtutuli at paggamot sa iba pang sakit, si Senyor Aguila ang gumagawa. Bagay. Okay, alright. Iyan po mga kaibigan at napakaliwanag po sa ruling ng video ang pinanood ko po sa inyo. Shoutout at maraming salamat Ma'am Cheryl Cousin at ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips at maraming salamat po sa original owner nitong video na ito. Okay, matindi ito. Grabe talagang kawalang hiyang kalukuhan nitong leader ng kulto na ito. Bago tayo natin bigyan ng diin, ay suriin po muli natin ang larawan na nandiyan sa screen sa lahat po ng hindi pa nakakakilala dahil ito ay pangalawang topic ko pa lang dito sa ating maliit na YouTube channel. At alam po naman natin na ito'y kalat na kalat at mainit din pinag-uusapan sa social media at diyan po sa Senado at magkakaroon nga po ng Senate hearing. Okay, at nako po yan, tingnan nyo mga kaibigan. Yan ang leader ng kulto na si Renz at kung tawagin na alias ay si Aguila. Aguila ba? Basta Aguila, no? Talagang matindi ito, hinayupak na ito. Marami ang naloko. Disclaimer mga kaibigan, wala po tayong question kung saan man ho sila tumira. But ang punto de vista ho natin dito ay tumira ho sila sa isang bundok at ginagamit ho ang pangabuso, ginagamit ang salitang bayanihan, ba't iba po ang intensyon. Mga buso po ng kapwa, ibang bayanihan ang ginagawa nito Bayanihan ang pangabuso ng bata, mga bata, bayanihan ang pangabuso ng mga mag-asawa, sinisira ang kinabukasan ng mag-asawa. Talagang matindi ho. Nandiyan po sa larawan, ulitin ko ho, yan ang hinayupak na leader ng kulto. Kung tawagin si Aguila, siya daw po ang sugo ng Diyos. Kaya nga po, marami ang nadoktrinahan ito ng kalukuhan na magkakaroon na daw po ng paghukom. Kaya't kailangan ang lumipat sa mataas na lugar at nang sa ganun po ay maligtas. Kailangan po nga lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno para maligtas ay kailangan mag-resign. Datapwat maraming puliso ang nabiktima nito at mga guro na nagtatrabaho sa mga public school na nandiyan nga ho, nandiyan po yung iba sa bundok. But mayroon po tayong ika nga po pinakita sa video na yan na sila ho ay dating teacher na kumalas na mga kaibigan at mayroong bag-asawa ho na nakatakdang ipakasal sa iba ang kanyang asawa. Nandyan din ho sa video na yan. Nandyan din po sa video na yan ang mga bata na nakatakas na sa malupit na kamay nitong hinayupak na kangay leader ng kulto na ito. Maraming salamat po sa lahat. Bago tayo magpatuloy po doon sa pinakarurok ng ating pagkurot dito sa tainga nitong hinayupak na ito, ay maraming salamat ho sa lahat na nagbibigay ng opinion. Kasi sabi ko, kung kaninong kamukha ito, itong
nasa larawan na leader ng kulto na ito. Marami po ang nagbigay ng public opinion. Marami pong salamat sa inyong kooperasyon. At dami nga po na nagsasabi, kamukha ni Atty. Topacio, kamukha ng leader ng North Korea, Jong Kong. Basta may kamukha siya. Maraming salamat po sa inyong opinion. Ay, tingnan nga natin suruin. Talaga naman ang papamukha ito eh. Kamukha ito ng abogado na mahilig din na mag-mind condition. Ito ay mahilig din mag-mind condition, mga kaibigan. Yan po mga kaibigan ng isa din sa ating pinaglalaban sa mga abogado na mahilig mag-mind condition na kapag wala pong sumalungat ay yan po ang patutunguhan, madodoktrinahan po ng mali kahit ika nga po'y sino ka pa. Bakit nasabi ko po ya kahit sino ka pa? Teacher, abogado, nadoktrinahan po nitong hinayupak na ito ng mali na ika nga'y paliwanag. Panluloko, datapot kahit teacher, pulis. Ika nga po, ay nanirahan sa bundok, may pulis na nagawol. Paalala po mga kaibigan, yung pulis po na nagawol, marami po. Sa next vlog po natin mga kaibigan, ipapakita yon. Dito pa lang tayo sa mga ilang piraso ito, ilang tao ang nagbigay ng kanilang salaysay na sila ho ay biktima ng pangabuso nitong hinayupak na nandiyan sa ika nga po screen ang leader ng kulto. Ganon po katindi ito, mag-mind condition. Ganon po katindi. Mismong guro, mismo kahit mga professional ay kaya-kayang pong pasundin ito sa kanyang doktrina, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo magtataka na humigit kumulang 4,000 pong individual ang nandiyan pa po nakatira sa kapihan, kung tawagin ay kapihan na bayanihan, na sila ho ay biktima ng panluloko nito. Na kung tawagin ay Senior Aguila ba? I'm sorry kung nagkamali ako. Naku po, matindi ang karisma nito. Kaya't mga kaibigan, ay tayo po ay nagpapasalamat at siniwalat ito. Buhay na testigo, mag-asawa, mga bata. Hindi ko na po ulitin yung ibang kanilang mga salaysay na itong mga batang ito ay kawawa ang sinapit, sila ho ay nakatakas sa kamay nitong kulto na ito. Ay taban-taban itong kulto na ito, marami ang nakain ito, marami ang pinilahan na mga bata di umano. Talagang, katulad nga po ng nasabi ko, ilan pa lang po itong pinakita ko sa inyo na biktima. Dahil kung ipapakita ko po sa inyo lahat ang mga salaysay, ay maubusan po tayo ng oras, mga kaibigan. Kaya't abangan po sa mga susunod kong vlog ang ilang pang biktima. Naku po, nakakakilabot. Kahit ito po, kinikilabutan ako. Mantakin mo, may asawa ka, nagmamahalang kayo, dahil lang sa paghihirap, dahil wala nang maitustos sa kanyang pamilya. Yung asawa diyan, kwento nito, salaysay diyan sa video na yan, ay kailangang ipakasal sa iba. Mga kaibigan, buti lang po at nakatakas. Ayon po diyan sa mag-asawa na ika nga po may binitawan sa salaysay. Tingnan kalukuhan ito, di ba? Di ba ang kahirapan ay simbolo na ika nga'y challenge? Kapag kayo mag-asawa ay magkasama sa hirap at may ginhawa, ay hindi po hadlang yan sa pagmamahalan. Bagkus, ika nga po, kayo ay magiging matatag pa ang samahan. Ba't kakaiba po ang doktrina nito, mga kaibigan, nitong hinayupak na ito na leader ng kulto? Kapag kayo po ay naghihirap diyan sa kanyang ika nga po'y loob ng kulto at wala ka nang maitustos sa iyong pamilya, kailangan magpakasal ka sa ibang lalaki o babae. Diyos ko po, Rode, baling sa bulutan talagang matindi, di ba? Matindi ang kalukuhan nitong ginagawa, mga kaibigan. Diyos mio, Diyos por santo mahabagin, Diyos por Rode Santissima Malabirin. Wala kang lusot sa Senado. Abangan po natin, mga kaibigan, ang pagsisiwalat nito sa Senado ng ibang mga biktima
na ika nga po nakatakdang hearing diyan po sa Senado. At ito maliwanag po dito sa mga bata na ang kanilang magulang din ay biktima na nakatakas. Subalit, nakatakda rin pong ikasal sa ibang lalaki. Kaya't nagdurugo ang puso nitong mga biktima na ito. Minor de edad, nandiyan ho. Tandang-tanda niya ang mga ginawang kalukuhan at sinalansay nga po diyan sa video na yan, mga kaibigan. Matindi ito mga kaibigan sa mga ginagawa niyang kalukuhan, di ba? Madami hong anggulo. Madami ho ang nabiktima nito. Katulad nga po ng nasabi ko, iyang pinakita ko po sa inyo ay ilang tao lamang sapagkat yung iba ho ay ayaw pang lumantad at lalantad po ay diyan sa Senado. Kabang-abang mga kaibigan, samahan niyo po ako sa pagtatalakay diyan po kung ano man ho ang kahinatnan diyan po sa gaganapin na hearing diyan sa Senado. At talagang matindi sa kalukuhan itong inayupak na makikita po natin diyan sa larawan na yan. Matindi ang panluloko. Kita mo, hindi lang po isang tao. Pangitang-pangita po, 1,000 tao ang nandiyan po na nakatira na hanggang ngayon po ay pinagtatanggol siya sapagkat siya ho ang tinatawag na kanilang sinasamba. Talagang sabihin ba naman na kailangan pumunta sa isang bundok dahil darating na ang paghuhukom. At pag naghukom ay hindi maliligtas ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. That's why ito pong guro na ito na nandiyan na nagreklamo na nakatakas ho diyan po sa kamay ng kultong ito ay isinalaysay. Yun po ang dahilan. May pulis, katulad din ng nasabi ko kanina, abangan po. Ang ibabahagi ko po sa inyo, ang salaysay ho ng mga pulis. Yung mga pulis ho na iba ay nandiyan at pinagtatanggol. Itong leader ng kulto na ito, hindi pa po sila kumakalas. Just imagine, nagawol sa serbisyo. 20 taong mahigit sa serbisyo sa pagiging pulis. Ay nagawol, pinagpalit lang ho. Diyan sa ika nga po para manirahan at magpasakop dito sa kulto na ito. Talagang matindi ho. Matindi ang karisma ho nitong kulto na ito. But datapuat, wag po tayong mag-alala. Dahil puputulan na ito ng sungay. But payo ko lang at paalaala sa ating mga mahal na kababayan, ingat po tayo dahil matindi po ang doktrina nito. Ano ba ang pinaglalaban nito? Ano bang ideolohiya? Wala naman itong ideolohiya Pawang mga invento at kasinungalingan, di ba? Sapagkat nasabi ko po, datapuat na matindi ang doktrina nito dahil maraming naniniwala noong hindi pa nabibisto. Ayon po sa ating pagre-research ay may kumakalat sa ating bansang Pilipinas na mga galamay nito upang magdoktrina ng kanila pong masasakop at maluloko. Ingat-ingat po tayo at baka isa sa mga kababayan mo, kamag-anak, kaibigan o kaya di ikaw ay maging biktima nito. Baka sabihan ka lang na manira tayo sa bundok at malapit ng paghukom, wag ho kayong sasama. Kaya't pakatandaan po natin, mga kaibigan, ang mukha na ito, mataba ang pisngi. Kamukha nga ng isang abogado. Sabi nila, tandaan po natin, kapag nakita nyo ito, na ganyang mga pagmumukha, iwasan po natin. And bagkos ay i-report po natin sa hukulan kung ano man hakbang ang ginagawa po sa inyo. Sapagkat may ito ay gusto nilang palawakin ang kanilang kalukuhan. But sa ngayon ho, ay mapuputuloy ito ng sungay, ay mahahadlangan na dahil nabisto po ang kanilang mga masasamang galawan. Nako po, matindi ito, Yan po mga kaibigan ng ating pansamantala na latest update diyan po sa Socorro. Sa hindi pa po nakakaalam mga kaibigan, ito po ay lugar ng Surigao. Na yung pong bundok na kanilang ginagalawan ay lugar ng Socorro.
na tinawag pong kapihan, bayanihan, na ika nga po'y doon po sila nagpupugad. Matindi po ito kung matindi. Mayroon po silang training. Mayroong gupit na talagang sarili nilang gupit. Mayroong uniforme. At sa kanila po ang batas, mga kaibigan. Ganon po katindi yan. Mayroon tong iniidolo sa kalukuhan, hindi ko nasasabihin. Pasalamat po tayo at nabisto ito. Dahil kung hindi po ito nabisto ay nalawak ang pagiging kulto po nila. Sapagkat patuloy po silang magdoktrina at paghahanap ng membro. Disclaimer lang po marami ang lumalabas, hindi pa natin natatalakay ito, kaunting padaan lang dahil matinding manloko to Lumabas sa balita na ito ay isa sa mga mayroong ipinagbabawal na gamot, mayroong mga armas. Alam nyo, matalino kung sa matalino to. Kita mo nga, nakapag-recruit ng tao, nakapag-doktrina, naniwala. Doon sa tinatawag nating armas, pinakita na wala daw. Advance ng isip nito, siyempre, ipapakita ho ba naman yan? Na ika nga ho ay kung talagang may armas doon. Simply because gumawa po sila ng paraan na ika nga po i-dispatch yan. Kung may droga man, ay gumawa po sila na ika nga po paraan para i-dispatch din. Ang punto, dibista ko po mga kaibigan dito sa kinaukulan. Gumawa po tayo ng kaukulang pagsisearch doon po sa nasasakupan nila na medyo malayong lugar, ilang hakbang lamang. Gumawa po tayo na mayroon naman tayong eksperto, mayroong K9, may mga aso na taga-amoy. At nasa ganun po matukoy ang mga armas nito. Dahil naniniwala po ako sa sarili kong pananaw. Dahil sinusuri ko po ang kakayanan nito, ang abilidad. Ay mayroon po itong mga tinatago ng armas. Huwag po tayong maniwala doon sa pinakita niya. Nasa isang lugar yung bahay nila. Kung wala daw po silang tinatagong armas, lumang tugtugin na yan. Huwag mo kaming paglulukuhin. Leader ng kulto na hinayo pa ka. Kaya ako po ay nananawagan. Kung pwede lang ho, magkaroon po tayo ng pagkakataon. Mayroon tayong aso na K9. Ipaamoy, mag-search, apply ng pag-search diyan sa kanya nasasakupan. At nasa ganun po, maklear talaga. Kung wala man, di wala. Para wala ho pagdududa ang tao. Dahil nakikita ko ho dito at nababasa ko ho. Sa kanyang pagtatalino, magaling po ito magtago. That's why naitago ho nito ang kanyang mga armas. Kung may droga, kung may pinagbabawal na gamot, gawin po natin ang kaukulang pagsisearch, mga kinaukulan. Kung wala naman, at least nalinis po, mga kaibigan. Sapagkat kung hindi po nagagawa ng kaukulang masusi na pagsisiyasat mismo sa parameter ba ang tawag doon sa nasasakupan nila, hindi po maalis ang pagdududa ng taong bayan na yan po ay sangkot sa aking mga sinasabi. Okay, right, sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan. At shoutout po muna tayo sa lahat po na nagbigay ng public opinion diyan po sa comment section marami. Nasaan na ba sila? Nawala na pati yung aking listahan. Pasensya na po mahina ang kalaban. Nasaan na ba? Eto. At buhat po dito kay Genero, shoutout, maraming salamat. Godi Idol Ande, siya po ang kamukha ni Attorney Topacio na manluloko. Yes, maraming salamat po. Imbestigahan ang pag-abuso ng mga kabataan. Mga magulang hindi dapat magpauto sa butanding niyan. Buhat kay Teresa, shoutout Teresa. Maripe, malapit lang yan sa amin. Mga 1 hour by boat, dapat ipahintor, tanggalin niya. Kulto na yan. Buhat kay Maripe. Sana magkaroon ng hustisya ang biktima kandi, buhat kay Eugenio. Yan po muna mga kaibigan, pasensya na po. Madaming nagbigay ng public opinion. Hindi po lahat natin mabasa mga kaibigan. So, abang-abang po tayo dito At dito po sa gaganapin na hearing sa Senado, marami po tayong matutuklasan
ha? At samahan niyo po ako dito sa pagtatalakay dito dahil importante na mahalaga po na mabigyan po ang hustisya. Hindi lang po ito laban ng mga biktima, kundi laban din po ito ng taong bayan at nasa ganun po. Hindi na ito makapanloko, maputulan ng sungay at nang hindi nga po baka balang araw maging biktima ka nito, kaibigan mo, ikaw utak ko, pag hindi po ito napahinto at naparusahan. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong mahiya magbigay ng public opinion. Dalihin nyo, kurutin nyo si Butanding. Itong leader ng kuntong ito